Okay, good morning po. Sa video na to is tuturuan ko kayo paano ginagamit si MS Excel sa paggawa ng inventory system para sa business or small sari-sari store. So dito, minerge ko lang po yung A1 hanggang A3, then up to AC. So kailangan ko lang siya lagyan ng title ng ating gagawing system, which is inventory system nga. Hindi ko lang po 28, lagyan lang natin siya ng medyo magandang font space. Order natin on kickbox. Yan. Tapos background natin yung negative. Yan. Dito lagyan natin ang kulay yellow. Lalagay ko lang dito yung title ng ating system. Inventory system. Okay, sa inventory system, kailangan po natin ng mga sumusunod. Halimbawa natin yung item, yung pangalan ng item na ibibenta natin. Kailangan natin yung beginning balance, kung ilan ba yung ibibenta natin sa umpisa. So, kailangan natin yung delivery, if ever na maubusan tayo. Then, kailangan natin malaman kung meron bang pull out o merong mga defective dun sa ating mga paninda. Okay, since sabi ko nga kanina is sari-sari stores o gawin natin halimbawa baliwag, lechon manok. So, ang pinakapangunahing paninda nila doon is chicken, sunod, sorry, unahin na natin si Liempo para Liempo, chicken, meron tayong ulo, pata. Tapos, kailangan natin dito ng tsara. Nagmemer. Tapos, chicharon. And kailangan natin ilagay yung sauce para sa libre ng liempo o kaya ng chicken, isang sauce. Pero pwede silang bumili dyan mamaya. Sauce, patuyo para sa crispy pata at crispy ulo. Suka naman para sa chicharon. So, ipagpalagay natin na ito lang muna yung tinda natin. So, magagamit naman natin yung kahit dagdagan natin. So, beginning balance, sabi ko kanina, ito yung pasimulang produkto. Meron na ako nilagay dito. 40, 50, 20, 15, 30, 35. Ayan po yung bilang ng ibebenta natin ha. 150, 70, then 50. Okay, so sa delivery, ito naman po yung idadagdag sa atin. So 60, 60, 30, 20, 20 ulit, 70, 50, 80, then 30. Okay. So pag pull out, pag sinabi natin pull out, ito yung mga defective na o medyo may mga damage na. Halimbawa, overcook. So kaya naman tinransfer sa ibang outlet. So lagyan na lang natin ito dito pagka pull out, number 2. Yan. Dalawa daw yung pinull out. Magkakaroon tayo ng total balance. So pag sinabi natin total balance, ito po yung kabuang bilang ng ating product. So equal sum, open parenthesis, highlight ko lang po itong dalawa, beginning balance sa delivery, then close parenthesis, i-minus sign ko, minus symbol, then dito sa pull out. Para pag hinit natin yung enter, so meron tayong total balance na 100. Yan. So kailangan lang natin i-drag para hindi na tayo magpaulit-ulit mo anong formulas. Okay, halimbawa wala itong pull out. So 50 siya. Nagkaroon tayo ng dalawang pull out. O ganun ng dalawang pull out, mababawasan. Automatic, maglagay man ako dito ng value ng pull out, automatic mawawala siya. So, lagay natin dito yung sa dalawa sa ulo. Next, after yung total balance, lagay natin dito yung ending balance. Ending balance, ito po yung actual count na ginagawa natin kapag magsasara na yung tindahan. So, actual count, yan yung natira sa rep, yan yung naka-display. Kumbaga, yan yung pinaka last number ng bawat product natin. For example natin dito, sa actual count ko, lumabas 65 si liempo, 100 si chicken, 32 si ulo, 24 si pata, then ang tsara natin, 40 na lang, 80 yung, tapos 340, 102, then 53. Yan po, yun yung ending balance. Diyan po natin malalaman ngayon kung ilan yung sales natin.
Kasi kung ilan man yung total balance natin, minus ending balance. So, equals total balance minus ending balance. Click lang natin yan, tapos enter. Then, i-drag na lang natin yan gamit yung cruise na itim. Ayan, oh. Pansinin nyo, may matabang cruise. Pag ginirag ko, nasa corner mismo, magiging cruise na itim, then drag pababa. Hold mo lang yung left mouse button, then hold mo pababa. Drag pababa. Automatic magkukumpit yan. Okay, after ng sales, kailangan natin bigyan ng price. So pagpalagay natin yung price natin dito, nilagay na natin yung 20% discount. Kung ba 20%, markup 20%. Pag example natin dito, ang liempo natin is, lagay natin 300. Ang chicken is 330. Ang ulo is 850. Ang pata is 690. Then ang atsara is 35. 35. Ang chicharon is 32. For example lang yan, ang sauce natin is 5 piso. Suka toyo 8. Then ang suka is 7. Example lang po yan ha. Ngayon, sabi ko nga kanina, for every purchase of liempo or chicken, meron siyang libreng isang sauce. So, ganun din naman kapag ulo o kaya pata, may libreng isang suka toyo. Pero si customer pwede siyang mag-request o bumili pa ng another suka or another suka toyo o kaya another sauce. Kasi nga meron din naman siyang price. So tinitinda pa rin naman natin yan. Service or product offered pa rin natin yan. So ang tawag natin ito is price. Lagay na natin ngayon yung tinatawag nating sales price. Then next is amount. So amount. Oh, um, lagyan natin mamaya 20% ng amount natin. Yun yung magiging profit. For example na lang, sige. Dito sa amount equals product. So kailangan natin i-multiply yung number of sales dun sa price. Tapos highlight lang natin. Then hit enter. Tapos nun, drag mo na lang. O kaya control C. Pwede yun. Then shift down. Then hit enter. Automatic nagkaroon din. Okay? So pagpalagay natin ganito po, ito yung tinatawag nating profit. For example lang, ganito kino-compute. Profit is equals to amount times 0.2. So, sa liempo, kumita tayo ng 2,100. Sa chicken, 660. Sa ulo, 2,720. Sa pata, 1,518. Chara, 70. Sa chicharon, 160. Sa sauce, 60. Sa suka toyo, 77. Sa suka, 38. So, ganyan po for example lang. So, ang total profit natin, lagay na lang natin for example dito. Total profit. Pero tuturuan ko kayo paano kinukuha talaga yung markup saka yung price list saka yung sales talaga. Total profit is equals to amount, open parenthesis, highlight ko lang to. Okay, enter. So, next. Okay, equals amount. Hindi pala amount, product. Sum. Sum po, sum. Yan. So, kumita ako ng 7,402. Yan yung isang shipment pa lang yan. So, ang baliwag, nagkakaroon sila ng dalawa o tatlong shipment. Shipping o dalawa. Sapat yan para pasagurin yung dalawang tao. Okay? Ngayon, para mas maganda yung ating inventory system, punta tayo sa sheet 2. So, dito lagyan natin ng merge natin to. Tapos, ganun ulit. Lagyan natin ng border. Lagyan natin ng background color. Lagyan natin ng font face. Lagyan natin ng font size. Then, drag natin pababa. Okay. So, halimbawa natin dito, find ay o kaya naman item. O dito usually code item na lang. Tapos dito stocks. Kailangan natin kung meron pa ba tayong stocks para dun kung gagawa tayo ng sales. So, nalalaman natin kung ilan yung sales niya. Then yung profit, for example na lang. Sige, profit.
Yan, importante yan na pag nakita natin yung stocks, alam natin, yung item, alam natin dapat kung meron pa ba tayong stocks, ilan yung naging sales niya, magkano yung profit, o kaya naman magkano yung price niya. Sige, pwede na rin yun. Isama natin dito si price muna to, then profit, then highlight, then drag natin pa kanan. Tapos dito, delete ko lang to, tapos palitan ko lang siya ng back color. Tapos, bigyan natin ng font color. Ano bang bagay sa yellow? Black. Dito naman ang bagay sa green is violet, orange. Yan. So, sample natin ha. Dito gawin natin, maglagay tayo ng drop-down menu. Equals VLOOKUP, open parenthesis. Punta tayo sa sheet 3, nandun yung ginawa natin, andito yung mga item natin. Tapos, balik tayo dito, then comma, table array, nalagay na na all index, lagay natin yung number, ay, sorry, hindi, sorry, mali. Dito ano pala ito? Data validation lang. Data validation, tapos any value, palitan ko lang ng list. Source, punta tayo sa sheet 3, highlight ko lang to, then okay. So yan, napapansin po natin to meron na tayong mga, yan. So ilagay natin dito yan. For example natin, stocks natin, dito po yung gagamitan natin yung VLOOKUP. Equals VLOOKUP, open parenthesis. Click natin to, ito yung lookup value natin, si item. Then, comma, table array, yung sa sheet 3, mula dito kay liempo hanggang profit. Okay, next, punta tayo sa formula bar, then, comma, anong hinahanap natin doon? Di ba si stocks? So, ang stocks natin is the ending balance. So, mula rito, so, sheet 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, pang-anim si ending balance. Tapos, comma, false. Enter. So, suka, item natin, suka, meron pa ba tayong suka? Stocks natin is 53. Check natin si suka, meron pa ba tayong suka? So, sabi dito, meron pa tayong ending balance na 53. Ang manok natin, ay, ang liempo natin, 65. Check natin dito. Liempo, dapat 65. Okay, sama po. So, sales natin, tingnan natin kung makikita din. Equals B lookup. So maganda to for monitoring para makita natin kung re-request tayo ng delivery, ilan na lang yung di-deliver natin based sa number ng stocks. Dapat meron tayong mga tinatawag na suggested minimum stocks. So dito, click na natin to si sales, VLOOKUP, si Liempo, then gamma, punta ulit tayo kay sheet 3, highlight ulit natin mula kay Liempo hanggang kay profit. Then punta tayo kay formula bar, then comma. So hanapin natin doon yung sales. Pang-sales ba yung hinahanap doon? O, sige, tignan natin. Pang-sales is pang-pito. Then comma, price. Pulse. Yun lang din. Okay, tama. Si sales yung hinahanap. Ikaw, bumati si supervisor. Ilan na benta mong pata? So makikita mo kagad dito, sir, 11 po. Okay. So ilan yung nabenta mong ulo? 16 po. Yan. Ayan yung agad tinatanong nila kasi din malaking profit. Malakas yung price niyan eh. So price, siyempre ganun pa rin, equals VLOOKUP, open parenthesis, click natin si ulo, then comma, ito tayo kay sheet 3, highlight pa rin natin ito ulit, then comma, bilangin natin pang ilan si price. Pang ilan si price? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pang 8. Lagay natin 8, then comma, false. Hit enter. So, ulo is 850. Ang chicken is 330. Okay, profit, kumita ba tayo? Sige, tingnan natin. Equals, VLOOKUP, open parenthesis, then click natin to si chicken, then comma, punta ulit tayo sa sheet 3, highlight lang natin ulit mula kay liempo lang pala, liempo hanggang dito. Then comma, lagay natin yung panghuli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pang 10, si profit. Then comma, false. Okay, so makikita natin, meron tayong kinitang 660 para kay chicken pa lang.
Pero pag kumita ba tayo kay Atsara, 70 pesos dahil meron lang tayong 10 benta. So hindi na masama. So ngayon, tingnan natin ano ba yung outstanding ang pinakamalaki nating na benta. So gagamitan po natin siya ng insert. O, lagay natin muna dito, halimbawa natin yung item. Item. Sorry. Equals line ko lang to, then click ko to si sheet 3, highlight ko lang to, then enter. Drag ko lang to pababa hanggang magkita natin yung huling product natin, yung suka. So, pwede naman dagdagan yan. So, dito naman ngayon, lagay natin yung sales equals, sorry, sales lang naman yung lagay, sales. So, equals, para makita lang natin yung top notcher natin, o kumbaga top seller natin. Equals, punta tayo sheet 3, lagay natin kay sales. So, ginamit ko yung equal signs instead na input ko yung number, kasi pwedeng magbago yung sales natin eh. Okay? Tapos, highlight ko lang to. Punta tayo doon kay insert, tapos punta tayo kay, mas maganda dito yung table. Ito, histogram. Then, wag na lang pala yan. Skip na natin. Control C. Highlight, insert, table. Chart. Ito, statistical chart. Ito, pwede na ito. O, ito. Yun, no? Wag yan, pangit yan. Highlight lang uli. Ito tayo sa mga insert. Hanap tayo ng magandang chart. Para kasi walang lumalabas ito. Okay. Yan, very good. So, according dito sa ating table, ang pinakamalakas mabenta is sauce. So, meron tayong bentang 16 sauce. Tignan natin, ha. Si sauce. Subsheet 3 tayo ngayon. Sa sauce, ang pinakamaraming benta. Tumakita natin 60. Eh, what if ang bending balance pala na ito is 380? Hindi pa, 350 pala. 350 o 345 lang pala. 345. Bago. Umaba yung sales niya. Naging 55 na lang. So makikita natin siya pa rin yung top grosser. So halimbawa naman natin, gawin natin itong 330. Yan. So ang sales natin is 70 na lang. Dapat pala malaki. 380. Kaso hindi naman pwedeng ganun. Balik na natin sa dati. Yan. So pasilin natin na magbabago siya. Ito tayo dito kay ending balance ang ating liempo is, for example, is total ba? Ending balance natin dito is 40. For example, naging 40 na lang. So, automatic gumalaw dyan yung ating sauce. So, itong sa sauce natin, sa sales natin di ba sabi natin kanina, hindi lahat ng nabenta sa sauce, itong tatlo na to dito. Delete ko to, backspace ko to. Kasi meron tayo ditong condition na may libre. Sa kay ano. So, hindi lahat yan sales. Delete ko yan. Ganito po kinukompute yan. Equals, click natin tong sa sauce, total balance, minus ending balance, minus sum, open parenthesis, highlight ko itong dalawa, yung sales ng liempo sa chicken. Then close parenthesis, kasi may benta silang ganyan, may libre yan eh. So enter. So ano ba yung original number nito kanina? Sige. Sige lang sir. Sige natin for example 355. So wala tayong, sorry. Tapos 400 magiging, for example, 300. So may benta lang tayong 30. So sa suka toyo, ganun din. Equals, click lang natin tong si total balance minus ending balance minus sum nung libreng para doon sa ulo sa kapata. Yan, yung dalawa. Then next, close parenthesis, enter. So si suka, ganun din.
Hindi lahat ng sales yan nanggaling doon. Dahil equals, click muna natin to minus dito, minus ulit kung ilan yung nabili natin chicharon. Kasi nga libre yung isang suka sa bawat chicharon. Dalawa lang. So, ang total profit lang natin is 8,794. So, check natin kung nagbago ba yung sales natin. Tingnan 2, 21, 30, 25. Okay, nagbago po yung ating graph. So, kung magtitignan natin yung ating ano dito, so, ang ating suka, dalawa lang daw yung nabenta. Suka. Okay yun. Sales natin, dalawa. So, dyan po nagtatapos yung ating tutorial. So, sana may naintindihan. Stop na po tayo ng reserve. Sponsor test ko muna pala to. Close. Then, stop share na tayo. Then, end meeting for all.